Ang kwentong mapapakinggan ninyo sa araw nito ay hango sa tunay na buhay. Karanasan ito ng isa nating kabaryo taong 1995. Walang eksaktong lugar. Samar. Mapagpalang araw sa inyo mga kabaryo. Tawagin nyo na lamang ako sa pangalang Alvin. Nais ko lang magbahagi ng kwento sa inyong programa at hango ito sa tunay kong karanasan. Nang minsang nakatagpo ako ng isang estrangherong lalaking, tawagin na lang po natin sa pangalang Eroy. Nangyari ang kaganapang ito sa taong 1995. Hindi ko na lang din ibibigay ang totoong lokasyon sa Samar. Tanda ko, nasa edad 17 pa lamang ako ng mga panahong ito. Isang araw nun, habang abala ako sa pagtatrabaho bilang alalay, sa aking amang gumagawa ng bahay ay di sinasadyang natamaan ng nataga ko ang daliri ko. Malakas na umagos ang dugot, kaya naman napasigaw ako ng bahagya. Sa pag-aakala ng aking amang naputol na ang daliri ko, dali-dali na siyang bumaba mula sa poste ng bahay na ginagawa niya at patakbong nilapitan naman ako. Sa nag-aalalang boses ay tinanong niya ako kung ayos lang ba umano ko. Tapos ay tiningnan niya ang sugatan kong daliri. Nang makita niyang medyo kita na ang buto at laylay na ang balat na may kasamang laman, kaagad na pinunit ni tatay ang laylayan ng damit niya at iyon ang gagawin niyang panali sa sugat ko upang maibsa ng pagdurugo. Akmang tatalian niya na sana ang daliri ko nang biglang may lumapit sa aming lalaki at sinabihan si tatay na mas lalo lamang mamamaga ang sugat ko kapag ang damit niyang marumi ang gagawing panali nito. Yumuko naman ang lalaking yon at tiningnan ang sugat ko sa daliri. Sabay may nilabas siyang halamang dahon sa aparatos na bitbit niya at nilagyan ng langis, tapos may binubulong-bulong siya roon. Pagkatapos ay iyon ang inilagay niya sa sugat ko bago tinalian ng malinis na tela. Matapos namang gawin ng lalaki ang panggagamot sa akin ay may pinainom siyang langis para maibsa numano ang ngulngul at sakit na nararamdaman ko. Noon ngang ininom ko ang langis na yon na inabot niya mga kabaryo ay wala pang ilang segundo. Nawala na ang nararamdaman kong sakit sa sugat ng daliri ko. Nagpasalamat naman ako sa lalaking yon at tinanong kung anong pangalan niya. Tinapik niya naman ako sa balikat at sinabing tawagin ko raw siyang Eroy. Sa susunod ay mag-iingat umano ko sa ginagawa kong trabaho, sabi pa niya. Nagpasalamat naman dito si tatay at nagtanong kung ano ang dapat naming gawin para makabawi sa kanya. Kung pera kasi ang pag-uusapan kabaryo, ay wala siya noon. Ngumiti naman itong si Eroy at sinabing walang bayad ang ginawa niyang panggagamot sa akin. Libre lang yon dahil nagkataong papadaan sila ng mga kaibigan niya at nakita niyang tumatagas ang dugo sa daliri ko. Halos maputol na ito. Nagwika naman si Eroy na tutuloy na umano siya dahil hinihintay na siya ng mga kaibigan niya. Maraming salamat ulit. Hayaan mo, sa susunod na magtagpong landas natin, pangako, makakabawi rin kami sa kabutihang ginawa mo, Eroy. Pagpapasalamat pa ni tatay sa lalaking yon. Nginitian lang naman siya ni Eroy at kumaway habang nagpatuloy na sa paglalakad. Kinabukasan nga ay sinabihan naman ako ni tatay na wag na munang sumama sa kanya sa trabaho dahil baka namamaga pa ang kamay ko. Mahihirapan lang raw akong magtrabaho kaya mas maiging magpahinga na raw muna ako. Sinabi ko naman noon sa aking amang hindi na masakit ang daliri ko ni hindi nga yon namaga gaya ng mga normal na nasusugatan. Tinanong niya ako kung sigurado bang ayos lang sa aking pumasok sa trabaho. Baka mamaya pag nasa trabaho na kami
ay biglang sasakit ang daliri ko at mahihirapan akong magtrabaho. Tumango naman ako at sinabing ayos lang talaga ako. Huwag na siyang mag-alala pa dahil hindi na nga masakit ang daliri ko. Isa pa ay kayang-kaya ko nang humawak ng lagari o magpukpok pa ng martilyo. Wala na ngang nagawa pa si tatay noon, kabaryo, kundi ang pumayag sa gusto ko. Alam niya naman kasing hindi ko siya titigilan hanggat hindi nasusunod ang nais ko. Kaagad na nga kaming naglakad papasok sa trabaho. Sa pagpapatuloy ng paglalakad naming mag-ama, ay naitanong ko kay tatay kung taga saan si Eroy at sino ang mga kaibigan nito doon sa baryong pinagtatrabahuan namin. Bigla lang kasi yung sumulpot kahapon at walang pagdadalawang isip na ginamot ako. Sunod-sunod namang umiling si tatay at nagsabing hindi niya alam kung taga saan itong si Eroy. Lumipas ang maghapong iyon. Hindi mawala-wala sa isipan ko ang estrangherong lalaki. Sobrang namangha kasi ako sa kanya dahil sa hindi man lang siya nagdalawang isip na tulungan akong gamutin. Ni hindi ko nga siya nakitaan ng pagkataranta habang ginagamot ang daliri ko kahapon. Hindi gaya ni tatay na halos himatay na noong makitang medyo lumaylay na ang daliri ko. Nang matapos na kaming magtrabaho, ay napagpasyahan kong tanggalin na ang halamang gamot na nilagay ni Eroy. Sa isip-isip ko noon, kabaryo, baka pwede ko na yung hugasan. Hindi ko na kasi nararamdaman ang hapdi o kaya ay ngulngul sa sugat ko. Marahan ko pang tinanggal ang tali sa pag-aakalang baka bigla na namang lumaylay ang balat kasama ang laman ng daliri ko, gaya ng nangyari kahapon. Subalit laking pagtataka ko dahil sa noong tuluyan ko nang maalis ang nakabalot na halamang gamot ay nakita kong naghilom na ang sugat ko sa daliri na para bang magtatatlong linggo na simula nang mangyaring masugat yon. Mabilis ko nang tinawag si tatay at pinakita sa kanya ang daliri ko. Nang makita niya ang sugatang daliri ko, maging siya man ay halos hindi makapaniwala. Napatanong pa siya sa kanyang sarili kung ano ang nangyaring himala. Bakit bigla na lamang naghilom ang sugat ko samantalang kahapon pa lamang iyon nangyari? Hindi kaya isang salamanggerong lalaking tumulong sa iyo kahapon, anak? Kasi kung titingnan mo, papaano mo may papaliwanag ang bigla ang paggaling ng sugat mo? Bulalas pang tanong ni tatay. Natawa naman ako at sinabi sa kanyang papaanong magiging salamangkero ang taong iyon. Hindi ko naman nakitang gumamit ng kung ano-anong mahika. Dahil naman sa nangyari ay mas lalong hindi mawaglit sa isipan ko si Eroy. Hindi ko alam kung bakit tila ba may nag-uudyok sa aking alamin kung ano ang katauhan ng estrangherong lalaking tumulong sa akin. Bakit ganun na lamang kagaling itong gumamot at ano ang sikreto nito? Ang kaso nga lang, hindi ko naman alam kung saan siya hahanapin. Ni hindi ko nga ulit siya nakita. Dumaan pa ang mga araw noon, kabaryo. Nagbabaka sakali akong makita ulit si Eroy para magpasalamat ulit at may tanong sa kanya kung anong klaseng halamang gamot ang nilagay niya sa sugat ko. Bakit ang bilis gumaling ni hindi man lang inabot ng ilang araw? Isang gabi noon, habang nagkakasiyahan ang lahat sa loob ng bahay namin dahil sa ipinagdiriwang ang kaarawan ng kapatid kong si Kuya Arnold, nakita kong may dumating na 3 kalalakihan. Sa bungad pa lamang ng pintuan ay pakiramdam kong kakaiba na ang presensya ng 3. Yun bang sa unang tingin mo pa lang sa kanila ay may kakaiba ka nang nararamdaman? Nang lapitan ko ang 3 ay napagalaman kong bagong mga katrabaho ng kapatid ko yon. Kaagad ko namang inistima ang 3 dahil sa abalang-abala si Kuya Arnold at ang aking ina sa pag-aasikaso sa iba pang mga bisita. Nang matapos ko na silang istimahin, ay pumunta muna ako sa kusina
para muling kumuha ng pagkain. Nang nasa kusina na ako, ay sandali kong kinausap ang aking ina kung may ipag-uutos pa ba ito. Dahil kung wala na, ay babalik na ako sa pwesto ng mga kaibigan ko at makikisali na ako sa inuman. Ngumiti naman ang aking ina at sinabing wala na umano siyang kailangan. Bumalik na ako sa mga kaibigan ko at siya na ang bahala sa iba pang mga bisita. Babalik na sana ako sa kinaroroonan ng mga kaibigan ko nang sa napansin kong biglang umalinsangan ang paligid nun. Muli kong binalingan ang aking ina at nagtanong kung nararamdaman rin ba niya ang maalinsangang hangin. Sumagot naman siya at nagsabing ngayon niya lang raw napansin ang pag-alinsangan ng hangin simula nang pumasok ang tatlong kalalakihan. Hindi ko naman alam kung bakit bigla naman akong kinutuban sa tatlong lalaking yon habang panakanakang sinisipat ang mga ito. Sige nay, pupunta na po ako sa pwesto ng mga kaibigan ko. Tawagin niyo na lamang po kung may kailangan kayo. Wika ko pa noon sa aking ina. Muli naman siyang tumango at ipinagpatuloy na ang ginagawang pagsandok ng pagkain. Noong maglakad na ako papunta sa mga kasamahan ko, ay bigla naman akong tinawag ng aking ina. Nang tingnan ko siya ay may inabot siya sa aking mangkok at nakisuyo ito na ibigay ko raw yon sa tatlong bisita ni Kuya Arnold. Tumango naman ako at kinuha na ang mangkok. Tapos ay naglakad na papunta sa pwesto ng tatlong lalaki at nakangiting inilapag ang mangkok na may lamang ulam sa lamesa. Sa puntong iyon mga kabaryo, ay sa hindi sinasadyang napatingin ako sa mga mata ng isa sa mga kalalakihan yon. At alam nyo ba na sobrang grabe ang takot na nararamdaman ko sa kadahilan ng kitang-kita kong baliktad ang figura sa mga mata ng lalaking nasa harapan ko. Dahil naman sa gulat ay bahagya kong natabig ang mangkok na may lamang ulam sa lamesa nila. Natataranta naman akong humingi ng pasensya sa mga ito at nagmamadali ng pinunasan ang natapong ulam. Lumapit naman ang kapatid ko at sinabihan akong bumalik na sa mga kasamahan ko at siya na lamang ang mag-aasikaso. Pagpasensyaan nyo na mga tol, nakainom na kasi tong kapatid ko kaya medyo lasing na. Paghingi naman ng paumanhin ng kuya ko sa tatlong kasama niya sa trabaho. Habang naglalakad naman ako palayo, ay narinig ko pang nagsabi ang isa sa mga ito na wala raw umano yun sa kanila. Sa paglipas ng mga oras kabaryo, kahit anong pilit kong baliwalain na wag isipin ang nakita ko sa mga mata ng bisita ng kapatid ko, ay hindi talaga yun maalis-alis. Naalala ko pa ang mga kasabihan ng matatandang malalaman mo ang isang tao kung aswang ito kapag nakabaliktad ang replika mo sa mga mata nito. Maya't maya naman ang pagsipat ko sa tatlong yon na masayang nakikipag-inuman sa kapatid ko. Hanggang sa maya-maya pa ay nagulat na lamang kami nang biglang nagsusuka na ang kapatid ko. Kaagad naman akong lumapit sa kanya at tinanong kung anong nangyayari. Nang tingnan ko ang mga isinusuka niya, ay nakita kong kulay berde na may mga dahon-dahon na animoy nginuya ito ng baboy. Narinig ko namang nagsalita ang aming ina at nagsabing dalhin na raw sa silid tulugan ang kapatid ko dahil kanina pa umano siya nag-iinom. Tiyak, tinamaan na ng alak kung kaya't nagsusuka na ito. Dahil na rin sa wala ng paglagyan ang alak at mga pulutan sa tiyan nito. Napakatakaw kasi umano sa alak. Akala mo'y wala nang bukas at mauubusan kung makainom. Inutusan naman ako ni tatay na dalhin na ang kapatid ko sa kwarto nito at pagpahingayin na muna. Inalalayan ko na nga si Kuya Arnold papunta sa kwarto nito. Samantalang ang tatlong kasamahan niya naman ay parang hindi man lang tinamaan ng iniinom nilang alak. Pagkalabas ko naman ng kwarto
ay napansin kong nakisalo na sa iba pang mga kaibigan ni Kuya Arnold ang tatlong kalalakihan. Kahit maayos na nakikihalubilo ang tatlo, ay hindi ko maiwasang matakot sapagkat magpasa hanggang ngayon ay hindi pa rin naalis sa aking isipan ang nakita ko kanina. Ako kasi yung taong matandain, kabaryo, kaya kahit na malasing pa ako o ano, ay matatandaan ko ang mga bagay-bagay. Habang lumalalim na ang gabi at kapwa lasing na ang mga bisita, ay may narinig naman akong ingay na para bang halak ng aso sa likuran ng bahay namin. Nasa kusina kasi ako ng mga sandaling yon para sana kumuha ng pulutan. Hindi ko na sana papansinin ang narinig ko. Subalit, tila ba may nag-uudyok sa aking silipin ang ingay na narinig ko dahil sa parang may kakaiba talagang nangyayari. Idagdag pang kakaiba na ang presensyang nararamdaman ko sa buong paligid. Marahan kong ang ibinaba ang bitbit kong mangkok at naghanap ng butas sa dingding. Nang makahanap naman ako at sumilip na, sandali ko pang sinanay ang mga mata ko sa dilim. Hindi kasi masyadong abot ng sinag ng buwan ang likurang parte ng bahay namin. Nang sa maya-maya pa, ay napasinghap na lamang ako't napatakip ng bibig dahil sa napagtanto kong hindi nanggagaling sa isang aso ang narinig kong ingay kanina, kundi sa isang tao. Sandali ko pang tiningnan kung sino ang taong yon. Nang tuluyan ko ng masilayan ang itsura ng lalaki, ay nakilala ko ito sapagkat isa ito sa tatlong lalaking bisita ng kapatid ko. Bahagya naman itong kumilos at tumagilid ng upong pasalampak. Doon nga ay mas lalong nanlaki ang mga mata ko at nagtayuan ang mga balahibo ko sa batok dahil sa kitang-kita ko kung paano nito butasin ang tiyan ng hayop gamit ang mahaba nitong mga kuko. Sunod-sunod na hinatak ang laman loob at walang sawang nilantakan iyon. Hinilabutan ako sa nakita ko, kabaryo, at para bang anumang sandali ay masusuka na ako. Rinig na rinig ko pa kung papaanong durugin gamit ang bibig nito ang laman loob ng hayop na yon. Mas lalo pa akong nawindang at hindi napigilang masuka nang makita ko ang alaga naming aso pala ang nilalantakan ng lalaking yon. Kaagad na napatakbo naman ako sa banyo at doon inilabas ang lahat ng kinain ko kanina. Habang walang humpay ang pagsusok ako, ay hindi maalis-alis sa balintataw ko ang ginawa nung kasamahan ni Kuya Arnold. Nung pakiramdam ko ay medyo maayos na ako, saka pa lamang ako lumabas ng banyo. Ngunit sa paglabas ko ay nakita kong nakatayo ang isa sa tatlong kalalakihan at nakangising bumubulong sa hangin. Tapos ay tinapik ako sa balikat. Sabay sabi sa mariing boses nito, "Yan ang napapala ng mga pakialamero, tol." Hindi ko alam kung bakit parang napako naman ako sa kinatatayuan matapos sabihin yun ng lalaki. Hanggang sa ilang sandali pa ang lumipas nun bago naman ako nakabalik sa aking ulirat. Nang bumalik na ako sa may sala at hinanap ang tatlong lalaki, sinabi naman ni tatay na kanina pa umano umalis iyon. Malayo-layo pa raw kasi ang uuwian ng tatlo, kaya't nagpaalam na. Nararamdaman kong parang nasusuka na naman ako, kung kaya't muli na naman akong tumakbo papunta noon sa banyo. Subalit hindi pa man ako nakakarating sa banyo ay hindi ko na napigilan ang pagsusuka. Kaya't sa kusina pa lang ay nailabas ko na ang mga kinain ko. Nagmamadali namang lumapit sa akin si nanay at kumuha siya ng planggana at sinahod ang suka ko. Tapos ay inalalayan niya akong makarating sa banyo. Halos lumipas na ang mahigit 20 minutos ay wala pa rin akong tigil sa pagsusuka. At ng mga oras na yon ay halos nailabas ko na lahat. Tanging
Paklang laway na lamang ang siyang tanging na ilalabas ko. "Hindi maganda to, anak," sambit pa ng aking ama. Napakunot noon naman si nanay at nagtanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Anong hindi na maganda? Sinabi naman ni tatay na mukhang hindi dahil sa pagkalasing ko ang pagsusukang nangyayari sa akin. Dahil kung dahil lamang sa kalasingan, di sana'y kanina pa ako tumigil. "Dalin mo na si Alvin sa kwarto. Maghanap lang ako ng manggagamot," utos ng aking ama. Nagtanong naman si nanay kung saan umano maghahanap ng manggagamot itong si tatay sa 10 oras ng gabi. Sinabi pa nito na kung pwede raw ba na bukas na lang sana maghanap ng manggagamot. Sunod-sunod namang umiling ang aking ama at sinabihan ng aking inang kung gusto niyang mamatay ang anak niya, hala sige, ipagpasabukas na lamang maghanap ng manggagamot. Narinig naman ng isa sa mga kainuman kanina ni Kuya Arnold ang pagtatalo ng mga magulang ko. Kaya't lumapit ito at nagtanong kung ano ang nangyayari. Kaagad namang inihayag ni tatay ang nangyari sa akin at sinabi niyang malakas ang kutob niya na baka isa sa mga kainuman namin ang nanlason sa akin. Kaya hindi na ako matigil sa pagsusuka. "Mawalang galang na, Manong. May kilala akong antingerong manggagamot. Tamang-tama. Nasa bahay siya ng tiyuhin ko ngayon. Masasamaan ko po kayo." Wika pa nito sa aking ama. Nagpasalamat naman si tatay at hindi na nga nag-aksaya pa ng panahon. Agaran na nga nilang pinuntahan ang taong sinasabi nitong antingero na nanggagamot daw. Samantalang ako naman ay inalalayan na ni nanay papunta sa kwarto at ang mga kainuman namin ay nagsipag-uwian na. Natatakot kasi ang mga yon na sila ang mapagbintangan sa narinig nilang sinabi ni tatay na nilason umano ko. Makalipas lang ang halos kalahating oras ay bumalik na itong si tatay kasama ang antingero. Ayon pa sa aking ama, pagkababa pa lang ng antingero sa motor na sinasakyan nila ay napatingala na ito sa bintana ng kwarto ko at tila ba napapailing. "Nagkamali kayo ng taong inimbita dito sa bahay ninyo." Sambit naman dito ng antingero nang makapasok na ito sa silid ko at tiningnan ako. Bahagya pa akong nagulat nang makita kong siya yung lalaking tumulong sa akin noong masugatan ang sarili ko. Walang iba kundi si Eroy. "Nararamdaman ko, kaagaling lang dito ng aswang na inimbitahan ninyo at nag-iwan pa ng marka." Sambit naman dito ni Eroy. Naguguluhan namang nagtanong ang aking ina kung sino ang sinasabi nitong bisita. Wala naman kasi siyang natatandaang may ikinikilos na kakaiba ang mga bisita kanina. Hindi naman sumagot ang antingero. Sa halip ay may mga orasyon itong inuusal at iniihip nito sa aking sikmura. Pagkatapos doon ay kumuha ito ng maliit na karayom sa aparatos nitong bitbit. Nang makuha na iyon ay mabilis na tinusok nito ang hinliliit ng daliri ko at piniga iyon ng piniga hanggang sa may lumabas na dugo. Kahit na masama ang pakiramdam ko ay malinaw ko pa rin nakikita kung ano ang ginagawa ni Eroy. Matapos niyang pigain ang daliri ko at may lumabas ng dugo, nakita kong kulay itim ang dugong lumalabas sa dulo ng daliri ko. Hindi ako nagkakamali. Isang uri ng kilkig na aswang ang may gawa sa iyo ng panlalason, iho. Hindi mo lang yun napapansin dahil idinaan ito yon sa pagpapalipad hangin at pagtapik sa iyo. Kung hindi mo ito pinagamot kaagad, tiyak, hindi ka naabutan pa ng 24 oras. Paglalamayan ka na. Seryosong wika ng antingero habang may inuusal pa ito at iniihip iyon ng pakrus sa katawan ko. Sinabi pa nito na nilason ako sa pamamagitan ng pagpapalipad hangin at pagtapik at ang epekto ng lason ay magsuka ako ng magsuka hanggang sa maubos na
ang lahat ng kinain ko't maubusan ako ng tubig sa katawan na siyang maging dahilan ng ikakamatay ko. Mabuti na lamang talaga at hindi pa siya nakakaalis sa bahay na pinuntahan ng aking ama. Dahil hindi natuloy ang planong pag-alis nila, kaya't naabutan siya ni tatay sa bahay ng kaibigan niya. Matapos ngang gamutin ako ng antingero, ay gumaan na ang katawan ko. Nawala ang bigat sa nararamdaman ko kanina. Sinunod niya namang pinuntahan ng kapatid ko dahil ayon sa kanya ay naramdaman niyang hindi lamang iisa ang nalason sa loob ng bahay namin. Nang tingnan niya ang kapatid ko ay nakumpirma niyang nalason rin ito. Subalit hindi nga lang gaanong kalakas tumama sa kapatid ko. Makaraan lamang ang ilang sandali ay bigla na lamang may kumalabog sa bubungan namin. Kaya nagwika sa amin ang antingero na wag kaming lalabas ng bahay dahil naturugan na ng aswang na ginamot na ang dalawa niyang biktima kung kaya't binalikan na ito. Sandali, sasamahan kitang maipagsagupa sa animal na yon. Gusto kong iganti ang mga anak ko sa ginawa nilang pambibiktima. Gigil na wika ng aking ama. Mariin namang tumanggi ang antingero at nagsabing wag na siyang lumabas pa ng bahay. Bantayan niya na lang raw ang pamilya niya. Dahil sa ayaw pumayag ng antingero kung kaya't wala nang nagawa pa si tatay nun. Ilang sandali pa ay nakita kong lumabas na itong si Eroy. Bit-bit ang napakatalas na tabak. Ako naman ay marahang tumayo at sinundan pa ito papunta sa may tarangkahan. Sumunod naman ang aking ama at ang kapatid ko. Ilang sandali pa ay narinig kong nagkagulo na sa labas ng bahay. Kaya naman sumilip na ako ng bahagya. Nang makasilip na nga ako ay nakita ko ang nakakapanindig balahibong nilalang na nakikipagsagupa sa antingero. Nakita kong malakas na dinambahan ng nilalang itong si Eroy. Subalit, mabilis naman siyang nakaiwas at walang habas na hinataw ng taga ang aswang na yon. Noong matamaan iyon, ay malakas na umangil at bahagyang umatras. Matapang ka, halika rito't labanan mo ko. Nasaan ang iba mo pang kasama na? Ano, naduduwag na kayong kalabanin ako? Gigil na paghahamon ni Eroy sa nilalang na yon. Sobrang kilabot ang nararamdaman ko habang pinagmamasdan ko ang aswang hanggang sa walang ano-ano'y nakita kong isang mabilis na lundag ang ginawa ng aswang. Patungo naman noon sa antingero na siyang napaghandaan naman ng antingero. Saktong paglundag papalapit sa kanya ng aswang ay mabilis na siyang nag-usal at iniihip ito sa tabak. Sabay hinataw iyon sa ere. Kaagad na natamaan ang aswang at malakas iyong tumalsik at napaangil na tila ba nasasaktan ito. Wala na ngang sinayang na oras at panahon ang antingero. Mabilis na tumakbo palapit sa aswang at sunod-sunod na itinarak ang tabak sa dibdib nito. Bago pa man makabawi ang aswang ay kaagad na nagpalipad ng hanging orasyon pamarusa itong si Eroy sa mga aswang na yon. Diretso namang natamaan ang aswang nang ibinatong orasyon ng antingero kaya nahirapan na itong makagalaw at makahinga. Ngunit sadyang napakatuso ng aswang na yon dahil nakaisip kaagad iyon ng pangontra at mabilis binaklas sa pamamagitan ng pag-usal ng mga orasyon at walang ano-ano'y mabilis na iyong tumakas. Ilang saglit pa ay narinig na namin ang mga yabag. Kasunod noon ay ang sunod-sunod na huni ng wakwak. Napalatak naman si Eroy at nagwika ng, "Sige lang, tumakas ka lang. Hindi ka rin naman naabutan pa ng kinabukasan." Pagkapasok niya sa loob ng bahay ay nanghingi siya ng tubig na may asin. Iyon ang gagawin niyang panghugas sa buong katawan niya upang maalis ang sumpa at markang ibinato sa kanya ng aswang. Kaagad namang naghanda si tatay at pagkatapos ay ibinigay na sa antingero. Matapos makapaglinis ni Eroy
ay ginamot niya ang sarili dahil marami rin siyang natamong mga kalmot na nanggagaling sa aswang. "Huwag na kayong mag-alala, hindi na babalik ang aswang na yon." Wika pa sa amin ni Eroy sa seryosong boses nito. Nagtanong naman ang aking ama kung nakilala ba ni Eroy ang aswang na nakasagupa niya. Sinabi naman ni Eroy na kung sino man ang 3 lalaking sabay-sabay na pumasok sa loob ng pamamahay namin ay yon ang mga aswang. Kaya naman nakapasok ang mga yon dahil inimbitahan ng kapatid ko. Sinamantala naman ng mga aswang ang pagkakataong iyong makapangbiktima ng mga inosenteng tao. Aniya pa, gawain na talaga ng aswang na nagpapanggap na magtrabaho at makipagkaibigan. Tapos kapag nakuha na nila ang loob ng taong gusto nilang biktimahin, ay saka pa lamang nila uumpisahan ang masamang binabalak. Sinabi pa ng antingero, marahil ay hindi alam ng 2 nilalang na bumalik ang isa sa mga yon para makipagsagupa. Nung nalaman nitong ginagamot na ang taong binibiktima nito, kaya't walang kamalay-malay ang mga yong mamamatay na ang kanilang kasamahan pagsikat ng araw. Dahil sa orasyong ibinaon niya sa tabak at yon ang ginamit niya sa pakikipaglaban sa aswang. Nang matapos ng gamutin ng antingero ang sarili niya, ay nagpaalam na siyang babalik na sa bahay na kanyang tinutuluyan. Labis-labis naman ang pasasalamat ni tatay kay Eroy dahil hindi umanito nagdalawang isip na tulungan kami noong pumunta siya sa bahay na tinutuluyan nito. "Ihatid na kita, Eroy. Kahit sa ganitong paraan man lang ay makabawi ako sa'yo. 2 beses mo nang tinulungan ang anak ko na walang hinihinging kapalit." Wika ng aking ama. Tatanggi pa sana si Eroy pero nagmamadali nang maglakad si tatay palabas at pinaandar na ang kanyang motorsiklo. Kung kaya't hindi na rin nakatanggi pa ang antingero. Makaraan naman ang ilang sandali ay bumalik na rin kagad si tatay at tinanong kami ng kapatid ko kung maayos na ba ang pakiramdam namin. Tumango naman ako at sinabi kong maayos na ang pakiramdam ko. Hindi na mabigat at hindi na rin ako nahihilo. "Mabuti naman kung ganon. Ang buong akala ko talaga ay napapano na kayo." Sambit pa ni tatay at napabuga ng hininga. Hindi naman kami masyadong nakatulog ng gabing yon. Dahil naman sa pinag-uusapan namin ang tungkol sa aswang na nakasagupa ng antingero, hindi pa rin ako makapaniwala sa lahat ng nangyayari. Kinabukasan naman nun, kabaryo, ay naglagay na nga ng pangontra si tatay sa buong bakuran at sa loob ng bahay namin. Paninigurado lang umanong wala nang makakapasok pang aswang at wala nang mambibiktima pa sa mga anak niya. Matapos nga ang kaganapang iyon, kabaryo, ay hindi na raw pumasok pa ang 3 lalaking kasamahan ng kapatid ko sa trabaho. Ang balita naman ng aking ama ay umuwi ang mga yon sa lugar ng Capiz dahil sa biglaang nagkasakit raw ang isa sa mga ito. Nung ikalawang araw kasi ay nakikibalita kaagad si tatay sa pinagtatrabahuan ng kapatid ko kung ano na ang nangyari sa 3 mga baguhang kasama ni Kuya Arnold. Natawa naman ang kapatid ko at nagwikang, "Anong nagkasakit? Kamo bangkay nang inuwi sa lugar nila yon?" Ang sinabi sa amin ng boss namin. Ang sinabi pang dahilan ng mga yon ay namatay raw at inatake sa puso at hindi na nagising pa. Sinabi naman ni tatay na marahil ay nilagyan ni Eroy ng sabulag ang bangkay ng aswang upang sa ganoon ay hindi malaman ng mga tao kung ano talaga ang totoong sinapit nito sa kamay ng antingero. Sa ngayon, kabaryo, ay okay na ang buhay namin. May sarili-sarili na rin kaming pamilya. Dito ko na rin tatapusin ang kwento ko. Maraming salamat sa iyo, kabaryo. Sana ay mabasa mo ito. Muli, ako to si Alvin. Wakas. Okay, para sa akin, napakaganda ng storya natin. Pero grabe naman yung nangyaring lasunan noon. No? Talagang legit yon, mga kabaryo. Lalo na sa mga pistahan, birthday, lalo na ng panahon na yon, 1995. Pero
until now meron pa rin ganon. Lason, yan, palipad hangin. Talagang mag-ingat kayo lalo na liblib na baryo, no? Yung tipong dayo lang kayo. Kasi kayo rin naman, alam nyo rin naman yan, di ba? Sa mga kwento ng nakakatanda, lalo na yung talagang as in liblib na probinsya, talagang merong lasunan na nangyayari. Hindi lang naman dati, until now, no? Tapos yun nga lang, aswang tong ng lason, kilikig. Saka ang ginawa nila is palipad hangin saka tapik, no? Sinasabi rin nila na mas maganda pag tinapik ka ng ganon lalo na hindi mo kilala. Tapikin mo rin ng 3 beses. Kumbaga sumbalik yun. O pwedeng pagpapawala ng visa may ganon. Pwede nyong gawin yun. Kaya kayo, ingat kayo kung saan kayo nagpupunta. Baka, di ba, hindi natin masabi. Pero para sa akin, the rest, overall ng kwento natin ang ganda. Wala masabi. Kayo, kung may komento kayo sa kwento natin, comment nyo sa baba para mabasa namin. Tapos yung TikTok shop natin, Kwentong Baryo Shop 8888, no? Bale, magkakaroon tayo ng mga bagong produkto. Actually, marami talagang product, no? Mga mutya nandun. Kaya lang hindi pa namin malisted. Inaayos pa pati yung picture para makita nyo ng maayos. Pahintay-hintay na lang. Kaya punta na kayo ron para makita nyo. Tapos, magkakaroon tayo ng promo na lahat ng mag-check out, maglalagay ako ng date. May previous tayong sinukuan. Depende kung ano yung pwede kong ilagay. So, hintayin nyo yun. Comment kayo ron, saka mag-chat kayo sa akin. Ako naman makakausap nyo. Sa ngayon, hanggang dito na lang muna. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.